the next week sa La Union. Mahagip na pag... Yo. Doon naglalakbay pala, no? Hindi ko nga alam kung bakit gano'n. Ganito to? Oh, welcome back. Yeah. Sino nag-text ang puto? 3 p.m. na! Anti-support social club na. Yes. Hindi ko nag-text sa akin yung nagbayad na ako niyan, gago. Alimutan niyo. Alin yung lending up. Million mong Hindi, utang. NMAX lang. So, Nag-lending up. fully paid na yun. NMAX ko, 3 years to pay. Hey, angas. Welcome back sa number 1 male podcast sa buong Southeast Asia. At soon sa buong mundo, malapit na. Ganun na lang, oh. Yep. Gabulbul na lang, di ba? Ang anti-support social club. Let's go. So isa daw, General ng Soy Army. Ingatan nyo yung pera nyo. Ha? Nasa magsasaka pa rin yung puso ko. Yeah. Agrikultura. Joshon Point pare sa lahat ng social media. Kung gusto mag-amoy bad boy na may class pare, murang-mura lang. Nasa mga shops natin yan, yung hawak ni daw. Seduce, Foreplay, Climax, lahat yan available sa shops. Hindi mo na kailangan pag-isipan pa kung ano yung kukunin mo. Anong gusto mong pabango? Yun na, yung mga nasa shop ko pare, yun na yung sasagot sa mga tanong mo pang date, pang office, pang araw-araw, pang workout, nandun na. Yeah. ASSC Worldwide, yung mga t-shirt nandyan, yung hoodie na balagbag nandyan din. ASSCworldwide.com. Oh. Ilalagay namin sa description yung link. Walang iba. Baka saan kayo pumuntang website, ha? ASSC Worldwide. Wala sa sulasok, baka akala niya sa sulasok. Bago ba yun, pre? Wala akong idea dun. Totoo bang may sulasok na ano? Up? Meron. Up yun? Yun ang uso ngayon, sulasok. Anong meron dun? Mga beach. Tapos bibilin mo? Hindi, andun yung mga beach. Yung mga, pag may nakikita ka na pinapantasya mong magandang TikToker siya, check mo muna sa sulasok, baka nasa sulasok. Ano yung parang OnlyFans natin? Parang ganun. Hindi naman. Pwede mo i-avail yung mga videos nila, ganun? Wala nga, yung imbes na i-avail mo siya sa Telegram, andun, makikita mo siyang libre. Libre. Sayang naman kung di mo pagka-aperahan yan, girl. Kumusta naman kayo this week? Kayo ang may mga interesanting kaganapan. Ito, ikaw. Kumusta? Anong ginanapan mo? Ginanapan ko this week, ako, lahat ng pera ko pare, aminin ko sa inyo, transparent tayo, nasa labas lahat. Kaya sabi ko, di ba, usually Tim Hortons sayang, sabi ko, pick up tayo pre, wala akong pera ngayon, nakalabas lahat, nagre-refill ako kasi ubos yung stock ko ngayon, di ba, nakita mo? Yeah. Kaya lahat, nasa labas yung pera ko ngayon. Nagpapaluto ka ngayon kasi magpapasko eh. Ha? Oo, kailangan mag-refill kasi mag-holidays na, kaya magkakaubusan lalo ng stock na, kaya sabi ko dun sa supplier ko, sige, damihan ko na para hanggang next year. Oo, kasi pagdating ng December, mahirap mag-order. Kasi sarap, di ba? Ayaw mo kasi maniwala eh. Sabi niya kanina, tinalok ko siya. Sabi ko, kain ka ng buko pa yung masarap solid. Sabi niya, pang daw yan sa Gitarius. Hindi, tinanong ko lang. Kinonfirm ko muna sa kanya eh. Saan bilhin ng buko pa yung umigas? Saan bilhin Laguna? Nung sabi niya Laguna, tinikman ko kasi sa Laguna masarap to. Ano ba to? Buko pie pare? Ng Laguna. Hindi ko alam buko pie? Buko pa ito. Buko pa solid yan, pero hindi ko alam kung saan city. Hindi rin sa Laguna? Hindi. Tagaytay ata. Baka magka-allergy to pre. Pagka hindi Laguna, magka-allergy siya to. Buko pa'y Tagaytay ata yan. Ito maraming aktibidades kasi Friday ngayon eh. Inan saya. Thursday dapat kami nausog kasi hindi niya aktibidades. Pasensya na boys. Ang saya kasi. Bakit pre? Ito nga. Nagpapasaya na ba sa'yo? Yan. Madami naman. Pero kasi ng yabang! Iba-ibang bagay. Playboy! Boss ko! Bago babae lang ba pwede magpasaya sa'yo? Yan! Naisingit mo yung pre. Boss! Ang saya kasi dami kong nakilala this week eh, diba? Tapos ito nga pinakagusto kong nakilala nitong this week, shoutout sa kanila, yung Silver Spike, no? Grupo to ng kabataan na mga designers sila pare, mga fashion designers. Nakita ko nga pare sa TikTok kanina. Hindi ko akalain Pilipino gumagawa. Diba? Parang international dating, diba? Ang customer nila, worldwide. International. Parang tayo, worldwide din ang target. Doon kami nagkatagpo. Kasi tangina yan din target namin, worldwide din eh. ASSC, worldwide din. Music namin, gusto namin kahit Asia. Kahit Asia man lang, o international, diba? Machambahan man lang. Sila din, pare nagkaka-customer na sila ng labas ng bansa. Actually, mas appreciated sila outside. Sa Real talk lang. Di, natural kasi yung ganun forma, pre, mainit dito, mainit pre. Eh, oo. Mahirap pull up dito yun. Yun yung isa sa mga disadvantage nga natin dito kasi hindi tayo masyado makapag into fashion, lalo na dito sa Pilipinas kasi mainit. Correct. Pero maganda yung ginagawa nila, pre. Ang problema naman kasi, yun nga yung sakit ng tropical country. Hirap magganong
forma, ma-appreciate. Kasi nga, isipin ng tao, init-init magaganyan ka. Hindi siya pang daily use. Saka ikaw rin, mas mo mahihirapan ka din talaga pag suot mo siya, maiinit talaga, pre. Pero maganda, real talk, naganda na. Ang ano naman kasi ng fashion, ang problema naman kasi, hindi mo na ma-upgrade yung t-shirt. Kumbaga yung t-shirt yun eh. Di ba, ano ba tropical country? T-shirt and sando. Sando, short. As is na siya eh. Parang, papalit-palitan mo lang ng tatak, pero yun na yun eh. Oo. Diba? Sagad-sagad. So, Bilibin ako sa mga bata na gano'n, no? Kumbaga, sa ngayon kasi, sa panahon ngayon, na ang dami ng distraction, lalo pa ngayon na sobrang, again, social media, and then talamak din ng bisyo ngayon. Pero yung mga bata na yan, mas piniling mag-business, no? Kaya nga sinabi ni pre. Rizal, pre, kabataan ng pag-asa ng bayan. Yung mga yun, pre, kabataan lang yun. Hindi mo kaedad yun eh. Kuya ka nung mga yun. Mga ano yun, mga 21, 22. Ganun lang yun. Pero lintik yung parang, yung passion-driven sila sa ginagawa nila, di ba? Pag may napili silang, eto, gusto ko to, gagawin ko to. Wala akong pakisasasabihin ng magulang, gagawin ko to. Kaya sabi ko, inisip ko talaga, paano naisip ni Rizal yun? Paano niya na-predict? Kasi nangyayari na eh. Kabataan talaga pag-asa ng bayan. Pabataan yung milyonaryo ngayon. Pabataan yung mga bata na mukha lang siyang reckless pero ginagawa nila yung gusto nila. Nagbo-boom at nagkiklik sila dun sa ginagawa nila. Pabataan yung tumitesting at sumusubok. Kaya nga parang may isa rin na statement, di ko lang alam kung kanino nag-origin. Kabataan yung pag-asa ng bayan. Ngayon, pag ikaw hindi mo kayang makipag-interact sa Gen Zs, sa mga susunod na to, wala, nakatapusan mo na. Lalo kung businessman ganda ka. nun, man. Legit, pre, kung hindi mo kayang makipagtrabaho sa kanila, makipag-interact sa kanila, hindi mo alam kung paano makipag-team up sa Gen Z, wala na. Lulubog ka sa mga susunod na Pag taon. hindi ka makasabay sa Youngblood, Yun. tanggapin mo na Youngblood is magiging mas better talaga yan sa'yo somehow. Pero with the given knowledge na meron ka, wisdom, makakaambag ka pa rin naman at the same time, diba? Actually, produkto nga sila. Kasi like for example, yung kunyari, yung bracket natin, tayo half pa eh. Di ba? Mid-child tayo. Kombinasyon pa tayo ng tradisyon na galaw tsaka ng, ito yung tirang labas eh. Eh ngayon, sila yung mga Gen Zs, parang tirang labas pure sila. Parang yung traditional way kung paano ka magpo-proceed sa buhay, unti-unti na nilang, ayoko na yan. Ito, dito ako sa new meta. Kaya pabataan nagiging milyonaryo ngayon. Pero yun ang gusto naming ikudos, no, yung mga bata na lumalabas sa box nila, sa comfort zone nila para makahanap ng mga ganyang klase ng side hustle. Kasi aminin natin, hindi naman lahat din ng Gen Z ganyan eh. Diba? Iba sa bisyo bumabagsak, pre. Sa bisyo bumabagsak, yung iba sa mindset na kung ano-anong walang kakwenta-kwenta. Share ko lang mabilis, pre. Galing pala ako nung last podcast natin, di ba? Dumiretso ako sa 2 joints. Ayan, nangyari. Oo nga pala. I-upload mo ba yon sa ano? Vlog natin yun eh. Yun. Di pa tapos. Hindi ko kasi gusto ko mapanood eh. Pagkatas nung podcast namin nakaraan, vlog kami, tapos nag-proceed sila, may magagawin sila. Ako, imbis na umuwi ako ng Bulacan, kasi dito lang din eh. Diyan lang sa... Kapit lang eh. Las Piñas. Dumiretso ako doon, 20 minutes away, may first in the history yun. Tapos alam ko, di na ulitin eh, kasi parang history in the gumawa lang silang history. Kaya tayo masabi, mali mo. May live audience. Public demand. Putang ina, pre. Punta ako doon. Kauna-una ang live podcast ng 2 joints. Tapos andun yung 2 joints community. Putang ina, grabe, nanliit ako doon. Bakit? Pagpunta ko doon, ang daming nag-approach sa akin. Tapos nagsisik sila ng advice. Tapos sa ganto ganyan. Ngayon, ang una kong tanong sa kanila, ilang taong ka? Putang ina, yung mga lumalapit sa akin, 17. Ang galing, no? Putang ina, sabi ko, may isa doon, 17 years old. Sabi ko, par, gano'n ko siya, kasi, sabi ko, par, 17 ka, andito ka sa 2 Joints community. Ganito ginagawa mo, ganito yung ginagawa mo. Ganyan ka mag-isip, ganyan. Ang ayos ng itsura niya, pre. Slick yung buhok, maayos yung itsura niya. 17 ako, di ka itsura ko eh. 20 ako, di ka itsura ko. Sabi ko, wala kang maling ginagawa, 17 ka lang, relax ka lang. Kumbaga kasi pag napuno ka naman ng info masyado, baka di mo na ma-enjoy, boy. Tama 17 ka, relax ka lang, wala kang maling ginagawa. The fact na nandito ka sa 2 Joints gathering, 2 Joints pinapakinggan mo, yung mindset mo ganyan ka manamit, ganyan yung forma mo. Wala kang maling ginagawa, 17 ka lang, relax ka lang. May isa pa akong nakausap doon, nagtitrending siya si Palakpak. Sikat siya sa ganun, yung POV. Ganun.
Yung si ano. POV, titinda siya ng Pansit Kape. Canton. Ay. Si Anesi Kape. Anesi. Taga sa inyo. Taga Diba? doon yung Carmona, ano yun doon, pre? Doon sa may May pwesto yun doon sa Dabilan. Pukinang ina nung pre, 21 lang yun. Nag-start sa 17 din. Galing, no? Diba? Kukwentuhan kami. Kasi nga siya, parang may circle sila na parang mga Gen Z na nagbi-business. Puro ganun yung edad nila, mga 21, ganun. Ngayon, parang nag-engage sila sa influence na ano naman. Sabi ko, wala ka rin maling ginagawa eh. Kasi putang na 21 ka, tapos tinanong ko siya, ilang milyon na yung ano mo? Ano mo lang 17 ka hanggang 21, ilang milyon? Sinabi niya, putang ina. Sabi ko sa kanya, gulat ako, naka-Audi pre. Naka-Audi, putang. Biruin mo. Tapos, From scratch, bata, tapos 21. binabash pa yun siya, pre, sa internet. Kasi Bakit siya binabash? Kasi Palakpak daw. kinaklawn siya. Kinaklawn siya sa internet kasi nga daw gumaganon. Palakpak Ganon ng siya. palakpak. Yung POV niya parang cringe nga daw. Pero hindi kasi nila So, alam wala na that's mahanap? Yun na lang nila. that's how Wala na. business works, pare. Walang mahanap na panglait yung talangkang Pinoy. Mas marami pa yung palakpak. Okay nang ina mo sa personal, naka-Audi. Patay. Pungguin ka dyan. Hindi nagbe-vape, di nag-Yossi. Lahat ng hinihipak ng tao dun sa 2 joints, kahit Gen Z, putang ina, sigar. All out na, no? Extreme na, pare. Kasi cigar is for ano yun eh. Celebration yun, pare. Pagka Yeah. nagsisigar ka, ibig sabihin you're celebrating something sa life mo eh. Putang ina, Tapos, wild pre. nakahanap pa rin sila ng papansinin doon na ad hominem. Wala sa na tao. nga, bro eh. Ganun na yun, ganun ka. Doon mo malalaman, bro, na successful. Medyo successful ka. Ayoko na mapalakihin yung ulo natin or nila, ng mga bata na to. Pagka ang pinupunan na ay maliliit na bagay, di ba? Hindi yung personality mo, hindi ikaw. Kundi yung kumbaga yung maliliit na bagay na lang na ginagawa mo. You're doing something na hindi abot or hindi kaya or hindi alam na gawin ng baba sa'yo. Talent ng Pinoy yan eh. Maghanap ng mali. Hindi nga nila gets eh. Kaya nga pumapalakpak yung tao kasi again, hindi nyo alam to kasi again, di kayo nako-content, di nyo alam yung mga businesses na yun. Pang-sync din kasi yun, di ba? Minsan. Nakakilabot pre. Branding din kasi, di ba? Branding din. Ang daming, isipin mo, ang daming kabataan doon nun na iisang mindset, maayos silang lalaki, tas sa murang edad. Tangina 2.5 entrance doon pre 2.5. Pero tangina ang dami mga kabataan, tas lahat sila nagtitinda ng ganito, nagtitinda ng ganyan. Basta lahat sila may ginagawang kapaki-pakinabang. Mayroon doon naglalako eh. Alimutan ko lang yung pangalan niya. Naglalako siya pre, Cuban cigar. Naglalako siya. Galing, no? Isipin mo, tatakboy ka pero Pro Max Cuban cigar yung Pro Max. Okay nang ina pre, naglalako, sigar. Tang ina, ko parang sa mga susunod na taon talaga parang may chance malaki chance na gumanda yung Pilipinas. Sabi ko, tang ina nung gantong Pwede sila magsigaro sa loob? doon yung event na yon habang may nagpa-podcast. Tang ina. Buti hindi sila nakulog ng usok doon. Hindi maganda yung ventilasyon ng G Studios yun eh. Kailan Mateo Godicelli. Aircon din, okay. Aircon. Tapos ang ganda ng ventilasyon, kaya kahit may umuusok-usok, may nagtatakoyaki din doon, yung magjowa na 2 joints in community rin. Tatakoyaki sila. Lapit ng May job ko, ng tangina, G-Studio, pwede. no? Shoutout sa G-Studio, lupit. Ang laki ng chance, pre, maging maganda yung Lalo yung ngayon, pre. new Lalo wave ngayon. ng Pilipinas. Oo. Dahil doon, puro lalaki yung pre. Di ba, laging sinasabi, sa lalaki nag-uumpisa yung magandang household, yung magandang environment sa lalaki. Yeah. Putang ina, puro lalaki yung pre, na may pare-parehas na mindset. Tangina, nakakilabot, kikilabutan ako. Ito yung kabilang side na hindi nila nakikita sa 2 joints, no? Na Kasi akala nila, tatlo asawa. women hater, Putang ina nyo, ganun. misogynist. Pero putang na, grabe pre. Ako masasabi ko sa mga na-attenan ko na may community, parang putang ina, grabe, kilabot. Yung community nabuo ng 2 joints. Parang new wave siya. Hindi ko naman ma-deny yung fact, pare. Hindi pa kasama yung mga umattend. Oo. Na, Marami pang hindi umattend kasi katulad dati may gagawin kasi tayo. Umuulan. May mga Umuulan trabaho, din nun. yung iba. Umuulan oo. pa. na na-implementahan nila na ganun din, no? Ang galing. Ako pare sa totoo lang, I cannot deny the fact talaga na isa rin sa mga na-influence ni Bugoy nga is yung mag-hustle ka nga, di ba? Humanap ka ng discarding labas, discarding ganito, hanap kang ganyan. Pagkakita, huwag ka mahiya. Again, huwag kang mahiya talagang maghanap ng pagkakitaan, pre. Di ba? Huwag ka mahiya, puta, para sa iyo yun eh. Correct. Pero yun nga, siyempre, polarizing nga si Bugoy kasi nga meron siyang 3 asawa nga na. Well, in my honest opinion, hindi rin naman ako agree sa ganun. Pero, again, titingin din tayo sa magandang sinasabi ni Bugoy na business. Di ba? Business ka, which is, yun na nga, yun yung sinabi niya to, isa yun sa mga concrete evidence na maraming na-impluwensya ng mga batang gano'n. So, para sa akin, okay.
Pwede ka naman kasing mag-disagree somehow sa ibang ginagawa ng tao, but still You see the positive din, di ba? Di mo rin dapat i-neglect dahil lang disagree ka sa isang ginagawa niya na may mga ginagawa siyang dapat i-appreciate din. Yeah. Diba? Tsaka sila din yung parang sila rin yung parang konkretong nagpapatunay na mas okay kung di ka nga nagbibisyo. Di ka nag-iossi. Totoo. Di ka nagiinom. Nung una na hindi ko ginagawa yung ganun, paramdam ko, tangina, weirdo ko. Kalalaki kong tao, di ako nagbibisyo. Di ako minom, di ako nag-iossi. Hanggang sa lumabas yung Diyos ko ay sariwa. Yan sila, Diyos ko ay sariwa. May ganda silang ganun. Tangina, imbis nagiinom pre, hawak nila shake. Sino? Sila Bugoy. Talaga? Diyos ko ay sariwa. Yun ang nila. Diyos ko ay sariwa. Habang nagbibilang ng cash. Ako aminin ko. Maging healthy and Mabisyo ako dati, pre. Ngayon yan, paano mo na-quit? Kasi may nagtatanong paano maiwasan yan? Yung yosi, yung inom. Paano ka nakaalis doon, pre? Bilang eksperyensado na paano mo na let go. Yan. Bago ko sagutin yun, kwento ko muna yung journey ko sa bisyo. Yeah. Bisyo ako Na kung bakit din ka Yan, pre, nag-start. both alak and yosi ka. Oo. Okay. 16 ako nagsimula 15 nga lang. Parang alam ko, nag-yosi na ako patago eh. Ano yun? Mighty pa yun. 15 years old ka, mighty pula. Hindi naman, Marlboro. Mura Marlboro dati. Nung hindi pa times 2. Alam niyo yan. 3, 2. Parang kaya pa talagang bilhin ng bata. 3-5. May 3-5 pa nun. 3-5? Ano yan? Nautusan pa ako nun, mga blackbat na yata. Gago, mahal nga blackbat. 9 blackbat, pre. Yung kulay itim. Hindi yung may chocolate pa na Mighty na black. Mighty ba yun? Basta parang blackbat. Siya, hindi siya Pro Max. So, maaga ako nag-yosi, parang 15, ganyan. Bakit? Anong kasi ginagawa nagpapasok sa'yo? Na ka lang na environment ka lang, kumbaga na ginagawa ng mga kaibigan. Nahawa ka sa mga tropa mo, gano'n. Oo. As in, wala pa talaga akong sariling decision na pinili ko tong gusto ko to, hindi. Na ka lang talaga, na-influence ka lang. Kaya nga naniniwala ko na mabilis ma-influensyahan talaga mga kabataan, lalo na pag pagbata, pre. Kasi gagaya ka lang may mirror ka lang pagbata. Correct. Kaya nga napakaganda may mga ganito tayong movement kasi nga mapanood ng bata, at least malaman nila na hindi maganda magbisyo, di ba? So yun, aga ko nagsimula, tapos nagiinom na rin ako noon, pasundot-sundot, patago, kasi nga bawal pa eh. Naligal ako mag-inom noon, mga 19 na 20. Lakas ko mag-yosi nung time na yun. Hanggang sa palakas. Mabot ako ng 19 years old. Ayan na, nag-iisang isang araw na. Okay nang ina mo. Parang si Robin ka nun Oo, par. My goodness! Usok ng usok yung bibig mo. Medyo nabawasan siya nung nag-BPO ako kasi nga nagtatrabaho na ako eh. Hindi ka naman pwede mag-yosi sa office eh. Bababa ka lang, yosi ka ng isa. Medyo sabi nga nila pag nag-BPO ka, lakas mo mag-yosi. Sa akin kabaliktaran kasi syempre nag-work ako sa... Nakakatamad bumaba. Oo, isa pa yun. Minsan tatambay na lang sa cafeteria. Parang doon na lang ako. So sa isang araw nung parang 4 lang ako, ganyan, 5. Natigil ko siya nung nag-ersisyo na. Yung gusto ko i-pursue yung basketball ng... Hindi naman magpo-pro league. Okay. Parang gusto ko lang panisin sila. Nagdagdagan ng physical activities, doon mo siya naramdaman yung parang tangin niingal ako. Niingal ako. Na-off ko yun. Tarang 2 taon, 3 taon, tapos bumalik na naman ako. Pero tamo, na-off mo siya ng para ka lang nag-off ng switch. Kasi ang dami kong nakikilala na parang hindi nila ma-off, parang mamamatay sila. Galaway ako. May mga ganyan nga. Aminin ko sa'yo, mahirap din. Mahirap. Dumating ako dyan sa punto na naglalaway, di naman nanginginig. Yung iba na kasi extreme. Nanginginig. Yung iba na yun. Parang napapraning na sila sa naglulupasay na sa Paano mo nagawa, pre? Nung naglalaway ka, anong ginagawa mo? Candy. Candy ka Kakain lang. ako ng candy or basta may gagawin ako. Kasi maaalala mo siya pag tumunganga ka. Ayan. Kasi nga, dapat may dadamputin ka. Parang lang siya, manirism na lang siya. Oo. Kailangan nag-iossi. Habitual. Tama yun, manirism mo na lang siya. Habitual. Kasi nga, pag tumambay ka na, dapat yosi ka na. So ako, dapat may gagawin ako. Ganun. Okay. Exercise ako na exercise. Sa tigil ko siya, 3 taon, 2 taon, bumalik na naman ako. Bandang 26 years old. Bakit sa tingin mo nakabalik ka ulit? Nawalan na naman, nabakante na naman. Kasi naalis ka sa basketball. Medyo tama ka. Nag-pandemic, di ba? Na ano na naman ako, na tenga na naman ako. Tapos, natanggal ko na naman. Ito na, tanggal na. Pati vape lahat, wala na. Pati alak, wala na. Kung may makita man kayo sa mga music video, ganyan, props. Props na lang. Pero, hindi na hinihits talaga. Ayoko na rin kasi nga, gusto kong mas maging maganda pa yung lungs eh. So, ano po, para sa'yo, pare, nakatulong din yung pagsusports mo para maalis ka dun sa... Oo, kasi ikaw mahirapan eh. Oo. Ang hirap eh, lalo pag nag-boxing ka, putang ina, ang hirap. Ang sakit sa, parang,
Iba yung hinga mo nang nag-yosi kasi hindi ka nag-yosi. Yung sikip ng... Paano ko ba explain? Masikip, parang... Parang yung lungs mo, may kumaano pre. Oo, may gumaganyan no sa lungs mo na ang sikip huminga. Masusuka ka ng maaga, parang ganun. So, pag sinagad mo yung lungs mo, tapos nag-yosi ka, yari ka talaga. Tapos talaga. And then after mga ganyan, 1 year, yun na, naramdaman ko na may parang nagiging normal na yun lang. Hanggang sa okay na ngayon. Kaya ko nang tumakbo ng tuloy-tuloy. Ayun, kaya ko na mag 6 minutes, 7 minutes pace, ganyan ng takbo per kilometer kaya na. Ganun. Sa madaling sabi, nag-quit ka. Na-quit mo siya. Saka pagtitipid din, maganda rin siya makatipid. Kinwit mo siya pre kasi gusto mo yun lang, ano? Kinwit mo siya kasi ayoko na. Kasi gusto mo and balita ko nakakalito ng titi eh. So, yun yung naging dilemma mo. Hindi naman, addition lang. Kung sasabihin mo panakot sa mga lalaki, baka umano rin sila eh. Baka matakot din sila. Di ba kayo matatakot? Wala matatakot doon, pre. Tignan mo yung kaha, wasak yung organ, pero hihititi mo pa rin. Gago, wasak. Saka diba, tagal pa naman yan. Kahit sinong lalaki, di ba isipin mo, palilitin yung titi mo, putang inang yan, di ba? Yun nga yung pangyabang mo. Ikaw par, nag-yosi ka ba? Pre, ever since di ako nag-yosi, pre. Pinaka-bisyo ko na, alak dati. Ikaw, nag-vape ka, di ba? Hindi. Na-try ko lahat. As in lahat. Name it. Lahat, pati shabu? Hindi yun. Maliban doon. Yung ko nga pre. So, adik ako sa, sa alak, bro. Meron talaga akong stock sa bahay. Bumibili ako. Anong alak yan? Daniels, mga wine, ganyan. Blue label, oh. Tapos sashatin mo, pampaantok. Pre. Real talk. Nanood ako ng movie. Alam ng mga followers ko yan, bro. Don Josh, no? Tangina, Don. Alam ng mga OG followers ko yan, pare. Kasi isa sa mga sumikat ako na sa TikTok is bago ko magbigay ng advice, dala ko yung... Shot ka? Oo, sabi ko, pare, balita ko may problema ko. Tara, shot muna tayo. Shot ako habang nag-a-advise, bro. Tingnan mo yung mga luma kong videos, pare. Kaya palang haba ng mga pagsabi mo dati, may alak ka pala. Naalakan ka pala. Pre. Ang haba, ayaw matapos. Nakatulong din siya. Nakatulong, pre. Kasi ngayon, hinahanap-hanap. Boss Diyos, kailan, yung namimiss namin yung pag-cheers natin. Sabi ko, tangina, magandang impluwensya na yung tinuturo ko. Kailangan alisin ko na yung alak. Pero yun yung pare. Kasi mamaya naman yung nakikinig sa'yo, naglalasing na siya, oh. Sige, Boss Josh. Kaya pare. Talagang yun yung bisyo ko noon. Pero naalis ko rin siya, pare. Kasi nga, sabi nga niya to, na gusto ko siyang alisin. Kasi inisip ko na rin na, tangina, hindi na ako bumabata eh. Tumatanda na ako. Tapos yung galaw ko, pambata pa rin, di ba? So okay lang ako, magiinom ako dyan, pero kailangan yung talagang literal na occasional lang. Pero yung sabihin mo na dati ginagawa ko, pampaantok, hindi ko na. Pangit gawin pampaantok, no? Pero isa rin sa nakatulong sa akin, paano ako nakapag-quit? Siguro disiplina. Kasi napalaki rin ako na, again, lumaki ako na into sports, na talagang nasa roots ko talaga na hindi ako gagaling kung hindi ako magpa-practice. So, sa logic na yon, hindi ako aalis sa bisyo na to kung hindi ko pa-practice na hindi mag-inom. Diba? So, ganun. Kaya para sa akin din, maganda na kung ikaw gusto mo mag-quit talaga sa bisyo mo, katulad ng ginawa ni Sadaw, nag-sports ka, ako naman, roots ko talaga, nasa sports talaga ako. So, matututo ka kasi ng disiplina, pre. Correct. Yung disiplina talaga ang pinaka-importante. Ang magno-no kasi sa akin, para sa akin talaga, ang kakayanan ng tao, lalaki na mag-no, dahil sa disiplina. Magically, hindi naman minsan ang tao, lalaki, magically, hindi naman tayo nagkakaroon ng disiplina dahil lang sinabi mo na, may disiplina na ako. Hindi. May gagawin ka talagang bagay para magkaroon ka ng disiplina. Diba? Mapapractice kasi yung disiplina. Ang sports ang isa sa nagbibigay nun eh. Correct. No? So, yun, tip ko sa mga tropa dyan. So, kung gusto mo mag-quit, try mo mag-sports. Kasi, ayun, kaya minsan din, kaya sabi mo kanina, nababalik ka sa pag-yoyosi kasi nag-pandemic, hindi ka nakapag-basketball. So, natenga ka. So, again, para hindi ka matenga, gumawa ibang bagay. Sports ang isa dun. I think makakatulong din dyan yung may tropa kang kupal. Kami nila Eko nag-ano kami, parang pag nakita namin sa nag-yoyosi. Ito, di ba? Inano ka nga nito dati. Binubuli ka nito dati, di ba? Totoo yun, nakakatulong yung ganun. Saka nauso yung si Tyrone dati. Yung I'm Tyrone! Kaya pag may nag-yosi sa
Sampal namin yung kamay, pre. Cancer, man. Fuck that cancer, motherfucker. Hindi rin makapalag, laki niya Gago may nakapagsuntukan sa kanya noon, yung malabo pa yung ano. Yun yung unang quit ko noon kay Tyron. I'm wrong. May nakipagsuntukan sa kanya, pre, malabo pa yung camera noon, parang 360 pixel niya. Suntukan sila sa kalsada, tangina. Sira yung damit ni Tyron, pre. Tsaka, ang laki pre, din ng katawan. Ano ba tawag dito? Ever since nakikita ko siya as katangahan. Ikaw ba, bro? Ikaw ba? Yan nga. Ever since Anong bisyo mo dati? Wala. Ba't ka nagsashabu? Wala ka talaga. Hindi, pero tinry ko kasi bago ko masabi Ina, tayo. Pero nagsabukan, di ba? Hindi naman. Natututo na. Hindi. Bata ka pa sa ganyan. Bata ka pa. Masyado. Tsaka nakaganon ka, pre. Nakaganon ka sa ganyan eh. Masyado mo akong Magaling. Binigyan talaga. Sige. Mahuhuli rin kita. Okay. Ano siya? Hindi mo mabibit yung master. Oo, wala. Pero tinuruan yung binigyan tayo ng tip, pre. Binigyan pa tayo. Master trapper. Ever since nakita ko siya, pre, yung pag-yosi, pag-inom, nakita ko siya as katangahan. Kasi wala akong makain eh. So ngayon, wala akong makain, wala akong proper na circle kung paano ako magpo-proceed sa buhay. So ang ginagawa, nag-observe ako. Wala akong nakita na nag-yosi na masarap yung buhay niya. Ooh. Meron akong nakikita na mayaman. Mayaman, nag-yosi, nagiinom. Oh, pwede pala eh. May lalaking mayaman na nag-yosi, nagiinom. Nakakita rin ako nung mayaman na hindi nagaganon. Eto, ang laki ng tiyan, ng itim ng labi. Eto, ang gandang katawan, no? Galing ha? So, pinag-compare ko sila. Sabi ko, eto, champion to. Dito ako sa mayaman na walang bisyo. Eto, may pera din to, kaso nagbibisyo siya. Mukha siyang ulul, pre. Laki ng tiyan, ang itim ng labi. Basta parang, alam mong mamamatay na siya sa mga sakit sa mga susunod na buwan. Sabi ko, ayoko niyan, di mo ma-enjoy. Eto, shredded, katawan, mapera. O eto, nagsashabams. Tsaka yung doon lang din mismo sa kinalakihan kong lugar. So nakatulong din yung environment mo, pare, no? Sa kinalakihan kong lugar, pre, wala akong nakita talaga na malupit na nag-yosi, pre. Wala. Na ang lupit-lupit niya. Yung idol, gusto ko na Nag-iisip ka rin nun, bro. Kasi nga, hindi ka, yung iba kasi, dahil nag-yosi yung tropa, gumaya. Diba? Ako yun eh. Tangina mo. Tinignan mo na kaya ako. Siya nga pala yun. Hindi, gagi. Tinry ko kasi yung may pinsan ako noon. Siya nga pala yun. May pinsang buo ako na parang naging best friend ko. Kaso, pero nga, bata pa ako noon. Iba nga eh, di ba? Contrast nga yung experience ninyo. Yeah. Siya, nakita niya, putang hindi ganyan, di ba? Parang, iba yung experience nyo pareho. Iba yung experiences talaga natin. So maraming makakapanood na ito na ganun ang experience, iba-iba rin. So, okay. Masingit ko lang mabilis tumaba nga pag nag-yosi kasi metabolism mo pinababagal eh. And kaya madalas mataba pag nag-yosi talaga. tinry ko naman siya. Sabi ko, tapos tapos ano nangyari? Yung kasi, nangyari dun? Ang baho ko. May usok eh. Pag red, di ba? Saka mahal na yosi yan. Baho ko. Tapos, maangas ba? Hindi naman. 10 piso pa yosi ngayon, pre. Ngayon na, isang stick? Makasampu kay 100 na. Mahal na. Ngayon naman, nauso, vape naman. Vape, mahal din. Mas mahal, mabango lang. Pero ganun din effect. Mas safe daw. Ano masasabi mo doon? Mas safe Mas safe? Tanginan, di yun. Ako sa akin, regardless sa, kunyari, sabihin na natin, alisin natin yung sakit. Yung vape, di ka magkakasakit. Pero tinitignan ko siya as katangahan pa rin. Bobo ka. Kasi tangin na mag-aasya 600 para pausukin. Di bobo ka. Hindi, nagigets ko yun. Gano'n ko siya tignan. Sige, hindi ka magkakasakit dyan, pero bobo ka. Sabi nga si Andrew Tate nagsabi nun. Sabi niya, nasusuputan daw siya sa mga nag-vape kasi nga, at least yung mga nagsisigar, alam nila yung pinapasok nila. O baga, gusto ko ng sakit sa lungs. Ganito. Gawa sa tobacco leaf. Diba? Yung nag-vape, ano yun? Nagpapauso ka lang na, breathe air, sabi niya. Breathe air na lang daw. Kasi parang wala ngang sense yung pag-vape. Wala talaga siyang sense. Ano bang comment down below sa mga nag-yosi dyan, nagbe-vape, nagiinom ng walang okasyon. Putang ina, Anong niyan? Anong magandang benepisyo niyan? Pampababa ng kinain, tangina, magtubig ka. Maglakad-lakad ka. May pinsan ako ginagawa niya, magkasama kami lagi, bili sa yosi. Tapos kino-compute ko, candy tsaka yosi niya, naka 8 pesos ka.
ikaw, ayaw mo ba? Hindi, wag sa akin, sesto na lang. O, sesto sa akin. O ako, nag-enjoy ako sa sesto, nakainom ako. Ikaw, umusok ka. So, yung 8 pesos, anong benefit nung pag nag-yosi ka? Nakatanggal ng stress para sa akin, walang, may ano ba yon? May parang scientific explanation or doktor na nag-explain na nakakatanggal ng stress yung paghitit ng nicotine? Bakit? Ilang seconds pa? Wala na ba? Tapos na? Uy,